magandang loob at kabutihan po sa atin. Hallelujah. God is great all the time. God is good all the time. Amen. Yes. Hallelujah. So clap our hands once again to the Lord. Amen and amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God, Lord to God. Salamat po sa Panginoon na ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng kagalingan, kalakasan, at himala sa ating buhay. God will provide to each and every one of us dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin sa ating Panginoon kapag lagi po tayo nagsusumamo po sa Kanya. Amen ba? Amen. Complete healing kay Mark Torino. May lagnat at ubo, sipon. Well, ganun din. Hindi na ko rin para sa pangdagdag sa para sa Corinthi. Praise the Lord po rin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon kung mayroon po kong mga pre-request dyan. Meron po akong pre-request dyan na ating pag-pray sa Panginoon. Hallelujah. Pag-pray natin ang ating pong Thanksgiving anniversary sa December 22. At ang gawain ng mga tatay kung 30 ngayon. At nawa tayo po ay suporta sa gawain ng Panginoon upang tayo nalagaw gawain ng mga tatay doon po sa tanghalan sige kung November 30. Tayo po nalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na mahimala. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon. Hallelujah, na kailangan ng tulong na sa iyo. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, na ikaw ang ibigay ng kagalingan, kalakasan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Narito sa nome, Panginoon. Inalaya mo siya ang kanyang pamilya po, Panginoon. Salamat po, narito po. Hallelujah, bawat isa. Salamat rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa katugunan kalakasan po, Panginoon. Salamat po sa iyong himala. Salamat po sa iyong provision po, Panginoon. You are the great provider po, Panginoon. Aming inakalihan ang gawain mo ni Spirit, Panginoon. I command this in the name of Jesus. Kasa pinabutan mo yung Spirit and never come again. I pray, Panginoon, with the power of the Holy Spirit po, Panginoon, Lord. Send your hallelujah angel, Panginoon, Lord. O God, to keep us, Panginoon, Lord. Hallelujah. Send your, Panginoon, the Holy Ghost po, Panginoon, Lord. Give peace and happiness and joy with the power of the Holy Ghost. Let the anointing flow, Panginoon, Lord. Deliverance flow, Panginoon, Lord. Miracle flow, Panginoon. Sign and glory to everyone, Panginoon. Hallelujah. Sign, hallelujah, and wonders to everyone, Panginoon. That pray upon you, Lord. That always pray to you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Purihin ang iyong pangalan, luwalatin ang pangalan sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name. At sa name of Jesus. Hallelujah. Palapanin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At tayo po at makapuna po. Salamat po sa Panginoon. At tayo po ang lagi pong magpapasalamat sa ating Panginoon dahil siya po ang nag-provide sa ating pong mga pangailangan. Our topic today about angel. At ito po ang tinatalakay natin about angel dahil ang anghel ng Panginoon ay tumutulong po sa atin kung tayo po ay dumadalangin sa ating Diyos. At sabi po sa Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth around about them that fear Him and deliver them. Ang anghel ng Diyos ay umaaligid, umahantong sa kanila na natakot at pililigtas tayo ng ating Panginoon. There is an angel of God who will protect us and save us. In Hebrews chapter 1 verse 14, it says, they are not all ministering spirit. Hindi ba sila mga lingkod ng Panginoon, itong mga anghel, ng mga espiritu, or to send forth to minister for them. Pinadala sila upang magministeryo sa kanino? Who shall be heirs of salvation? Ang mga tagapagmana ng kaligtasan. Ang anghel ng Panginoon ay
gagawa sa bawat isa sa atin kapag tayo ay tumanggap sa Kanya. Ang ating Panginoon, pinalaki natin last week tungkol po sa kaloob ng ating Panginoon. Ang kaligtasan ay kaloob ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang kagalingan, yan po ay kaloob ng ating Panginoon, ang kagalingan. Ngayon, kung hindi natin tinanggap ang Panginoon, ay hindi natin matanggap ang kagalingan. Kung hindi natin natanggapin ang Panginoon, hindi natin matanggap ang kaligtasan. Kung hindi natin paniniwalaan ang salita ng Panginoon, walang milagro sa ating buhay. Kaya, angat po ng ating Panginoon na maniniwala po tayo sa Kanyang mga salita. Amen? Ang salita ng Panginoon ay nandyan. Ang salita ng Panginoon ay lagi nagbigay po sa atin ng patotoo, na nagbibigay po sa atin ng kagalingan at kalakasan every day, every minute, every hour. Amen. Palakpakan din ang ating Panginoon. So, ating pong bigyan ng pagsusuri ang kahulugan ng angel, anghel. Ang anghel sa Hebrew ay kahulugan malak, meaning the messenger. So ang anghel, sila po ang mensahero po ng ating Panginoon. Representative. Sabi siya, sila ang representative ng ating Panginoon, nag-ahilili kung paano ang Diyos ay gagawa. It is to dispatch as a deputy. Sila pinapadala ng Panginoon upang gumagawa sa tungkulin po may pagawa ng Panginoon sa kanila. It is an ambassador. Yung ambassador ay sugo o mga propeta at pari o teacher. Sa mga tuwin, ang anghel ng Panginoon ay inutusan niya upang tayo ay gagawa at tutulungan niya tayo kung tayo ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sa Greek word, ang angel is angelos, meaning messenger rin. Comparing to bring tidings, especially an angel by implication as a pastor. So, ang mga pastor ay pinagurian rin bilang mga kautusan ng Panginoon, sugo ng Panginoon, gaya ng anghel ng Panginoon ay sugo ng ating Panginoon. Pero, ang anghel ay hindi natin pong sila sinasamba. Si Pedro, nung pumunta doon kay Cornelio, nung inutusan ng Panginoon, si Cornelio na patawag mo sa iyo si Pedro dahil siya magkakalakay tungkol sa iyong kaligtasan. Bagamat si Cornelio ay mabait na tao, mapagbigay, mag-aayuno, ngunit hindi po sapat ang kanyang mapagbigay, hindi sapat ang kanyang pag-ayuno, hindi sapat ang kanyang kabutihan. Kailangan niya matanggap ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay walang iba kay Jesus Christ lamang matagpuan. Yan ay nakapumikot po sa Acts 28, ang magsisisi kayo magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng kasalanan at tanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang Acts 28. It is one way to God, one paraan para po tayo makalapit sa Panginoon. Ang anghel ng Panginoon ay nandyan kung tayo po ay lumapit sa Diyos at tutulong. Kapag hindi po tayo lumapit sa Diyos, hindi tutulungan po tayo ng anghel ng Panginoon. Dahil sila mga pinadala ng Panginoon upang tutulungan tayo. Okay? So, ang anghel ng ating Panginoon, mayroon silang grupo na mga awit. Tatlong uri ng grupo mga awit sila. The first hierarchy is unang grupo itong cherubim na seraphim at saka throne. Sila ang unang grupo ng awit doon sa langit. Ang pangalawa yan ang grupo ito ang dominion, virtue, and power. At ang pangatlong grupo na mga awit ng mga principalities ng mga anghel ng Panginoon, angel, the archangel at saka angel.
So, ang angel ay tinatawag na closest to human being. Hindi naman, ang anghel ay hindi po tao. Ngunit, ang Diyos ay nagbigay po ng karapatan po sa anghel upang paglingkuran ang mga tao. So, kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ay paglilingkuran po tayo ng anghel ng Panginoon. They are the heirs, the human beings, the heirs of salvation, and the angel, well, the messenger to help us. Yung mga anghel ay silang mensahero, tutulungan po tayo dahil tayo nakapagmana ng kaligtasan. So, ang mga anghel, may mga grupo sila na sila ay maawit sa Panginoon. So, kung tayo ay maawit sa Panginoon, ang mananahan ng presensya ng ating Panginoon, for God inhabits the praises of His people. Amen po rin ang Panginoon. As we worship God, God inhabits the praises of His people. In Psalms 22 verse 3. God inhabits the praises of His people. Ngayon po, ito mga anghel ng ating Panginoon ay hindi natin sila sinasamba. Bagamat sila may kapangyarihan upang tutulong po sa atin, ang ating sambahin ay ang Diyos. Amen? Wala nang ibang sasambahin na iisang Diyos kundi ang ating Panginoon. So kung may nakita kayong tumutulong sa atin, kung minsan pinadala ang ating Panginoon na akala mo tao, pero anghel pa rin ang Panginoon upang tutulong po sa atin. Amen ba? Ay nung akala dito, pumunta ang anghel dito at pinakain niya si Mrs. ng anghel para po ang Diyos ay tutulong. At gano'n rin, nung nakita nga ni Brother Raul, nung wala kami dito, may anghel ang nagbabantay dyan sa pintuan. Wala ako dito, pero mayroong anghel na naman dyan ating Panginoon. Ngayon po, hindi mo makikita ang anghel ng ating Panginoon kung hindi papakita ng ating Panginoon. But the angel of God is there to help us if we are fearing the Lord, if we are serving the Lord, if we are praying the Lord. Kung may tao kayo sa Diyos, niligtas ng Panginoon, may anghel na laban dyan pa yung magtutulong po sa atin. Kaya hindi po tayo matakot dahil sa ang Diyos na makapangyarihan. Natutulong po sa atin. Amen? Hallelujah! Kapag may takot po tayo, ibig sabihin, wala po tayong Diyos. Mga kapatid, dahil kung wala ang Diyos, wala tayong magawa. Diyan sa 9 verse 17, kung wala ang Diyos, we are nothing. Kaya ang mga anghel ng ating Panginoon, hindi natin sinasamba ang anghel ng Panginoon. Kung ibang isang nasikta ay tilang sinasamba nila ang mga anghel. Pero ang Panginoon ay nagpadala sa mga anghel para po tutulong po sa atin. So sa mga anghel na pinadala ng ating Panginoon, sa bawat sa atin, ay tutulong sa atin. Hindi na kinakailangan na guardian ka, hindi na kinakailangan na may bodyguard ka pa. Dahil mayroon tayong tigit na tagapag-alaga, tagapag-kalinga po sa atin kung tayo po ay naglingkod sa Panginoon, kung tayo nalangin sa ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, kung tayo umaawit sa Panginoon, umaawit po tayo para po sa kalulatan ng Panginoon. May mga anghel ng Panginoon sa langit ay walang tigil ang pupuri sa Panginoon. Kung tayo nagsasawa sa pagpupuri, nagsasawa sa pagsamba, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Dahil sa langit ang nagpupuri mga anghel ng Panginoon. Nilalang sila upang magpupuri sa Kanya. Amen? O kung kahit hindi tayo magpupuri, siya Diyos pa rin. Pero kapag tayo nagpupuri sa Diyos, ang himala ng Panginoon, ang anghel ng Panginoon padala sa atin upang tulungan tayo sa ating mga pangailangan. Kung tayo tinatamad maglingkod sa Kanya, kung tinatamad magpupuri sa Kanya, dumarating ang mga panganib sa ating buhay. Yan po, tandaan natin yan. Meron pinanong nakaraan, may disgrasya po. Dahil sabi nila, siguro nakalimutan ng manalangin sa Panginoon. Dahil kung nakalimutan ng manalangin sa Panginoon, since na hindi na kailangan ng tulong ng Diyos. So, ang mga anghel ng ating Panginoon ay ipinadala po sa mga anak niya upang tutulungan tayo. In Isaiah chapter 6 verse 2 and 3, ang mga seraphim, above each stood the seraphim, each one had 6 wings, with twain the cover his face, with twain he covered his face, and with twain he did fly.
Verse 3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. The whole earth is full of His glory. Ang mga anghel ng Panginoon ay walang sawa sa pagpupuri sa Diyos. Banal ka, banal ka, banal ka, Panginoon. Ang mundo, ang kalangitan ay pinuno mo ng iyong glory sa iyong kaluwalhatian. Ibig sabihin, kapag ay nagpupuri sa Panginoon, God will fall us of His glory. God inhabits the praises of His people. Sabi sa Psalms 22 verse 3. So, hangad po ng ating Panginoon, maunawaan natin ang tungkulin natin sa Kanya. Kung may tungkulin na anghel ang Panginoon, may tungkulin po tayo. Ang tungkulin natin, the first of all, is to worship God also. Dahil, wala po tayong igagatimpala sa Panginoon na pinakamahalaga kung ikaw ay magpupuri, magsamba sa Kanya. Amen? Puri natin ang ating Panginoon, palapanan ng ating Panginoon, hallelujah! So, itong mga sirapin, sila ay may mga anim na pakpak. Mga serapin ay may mga anim na pakpak sila na ang purpose upang luwalhati ng ating Panginoon. Ang mga cherubim, in Ezekiel chapter 10 verse 14, everyone had 4 faces. For the first face was the face of the cherub, and the second the face of a man, and the third the face of lion, and the fourth is the face of an eagle. So mayroong 4 na mukha ang mga cherub. Ang unang mukha niya ay cherub. Ang pangalawa mukha niya ay tao. Ang pangatlo na mukha ay ang leon. At ang pang-apat na mukha niya ay ang agila. So yun po ang mga angilan pa yun, ito mo. Ibig sabihin, parang nakakatakot, pero sila ang mga nilang ng ating Panginoon na magbantay po sa atin. Hallelujah, magkalinga po sa atin, na magpupuri po kayo sa Panginoon. Huwag tayo magsawa na magpupuri sa Kanya. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And Revelation chapter 4 verse 8, ang mga anghel ng Panginoon, mayroon pong 4 na nilalang, mayroong 6 na pakpak. Each of them the 6 wings about, and they were full of eyes. Marami namang mata. Nakapagtataka, marami siyang mata. Within they raised not day and night, saying, Holy, holy Lord God, Almighty, which was to come. Maraming mga mata. So, ang mga mata ng ating Panginoon ay nasa lahat na sulok. Hindi mga anghel siya. Hindi ba sinabi sa Proverbs, hallelujah, chapter 15 verse 3, hallelujah, at ang presensya ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon in every place. The Lord is in every places. Praise God. Ngayon, ang ating prayer, ang sabi po sa Revelation chapter 5 verse 8, when they had taken the book, yung kinuha niyang aklat, and the 4 beasts, itong 4 na mga nilang, the 4 and 24 elders fell down before the Lamb. Ang mga matatanda na 24, sila ang patirapa sa Panginoon sa harap ng Kordero, and heaven, every one of them harp, mayroong harp sila, at mayroong golden vials of full of odors. Yung ang golden vial nila, gintong mangkok na may puno po ng pabango. Ano yan? Which are the prayers of the saints. Ibig sabihin, ang mangkok na yun, na gintong mangkok na may pabango, itsinso, yan ang panalangin ng mga banal. Ibig sabihin, nakarating dala-dala ng mga anghel ng ating Panginoon ang mga panalangin, ang ating mga pre-request. Kung minsan na hindi nakarating ang pre-request dahil nadlaman ng mga
masamang anghel na binagsak dito po sa lupa. Ngunit kinakailangan consistent ang ating prayer, kinakailangan tuloy-tuloy ang ating panalangin, kinakailangan huwag kang huminto sa panalangin. Gaya na lang sinabi sa Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin ka na walang hinto, manalangin ka na walang panig. Diyan ang kabango, insinso na dinadala sa trono ng Panginoon upang tugunin ang iyong mga request. Pinupuri ng ating Panginoon. So ang anghel ng ating Panginoon, tagadalahan ng iyong mga prayer request. May prayer request dito, pagalingin daw si Mark Torino. Sabi si Mark Torino, rito kayo. Wala. So ang ating mga prayer request ay pangbayad sa dagdag sa kuryente. Dahil po may babayad sa kuryente, ang ating billing ay 4,167. So salamat sa Panginoon and we will pray to the Lord that God always meet our needs. God will grant our requests and our desire. Ano sabi ng Psalms 37 verse 4, delight the servant to the Lord and He shall give thee the desire of heart. Anong mithiin mo sa buhay niya? Anong mithiin sa puso mo? Ay pagkaloob kapag natutuwa ang Panginoon sa pagpupuri mo, kapag natutuwa ang Panginoon, nagala sa iyong pagsamba, sa pagpupuri mo sa Kanya, at ipagkaloob niya ang iyong desire, ang iyong kahilingan sa iyong puso. Inipuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang tanong, ang mga anghel ba, ilan sila na kumikilos? Ilan ba ang mga anghel ng Panginoon? Ayon po sa Revelation chapter 5 verse 11, And I heard the voice of many angels, at narito, narinig ko ang busis ng maraming mga anghel. Maraming mga anghel. Ang sabi, around about the throne, sa paligid ng trono ng Panginoon, and the best, ang nilalang, and the elders, ang mga matatanda, and the numbers of them was 10,000. At ang bilang nila ay 10,000 na 10,000 times 10,000 times and 10,000 and thousands of thousands. Niresearch ko kung ang 10,000 times and 1,000 and 1,000 times. Ibig sabihin, ay innumerable angel. Napakarami mga anghel ng Panginoon. Okay, napakaraming ating Panginoon na sila ay nagpupuri sa ating Panginoon, na sila utusan ng Panginoon upang tayo tulungan, na sila utusan ng Panginoon upang tayo, hallelujah, iligtas ng ating Panginoon. Kaya huwag kang maghinawa sa pagpupuri sa Kanya, huwag kang tumigil sa pagpupuri sa Kanya, huwag kang tumigil sa magsamba sa Kanya, dahil marami ng anghel ng Panginoon na kaya na tutulungan. Hindi ka lang kinakailangan may gwardiya ka pa, dahil mayroon anghel de la guardia na ipapadala ng Panginoon sa bawat anak niya, sa bawat hallelujah, nagpupuri sa Kanya, sa bawat nagsasamba sa Kanya, sa bawat nanalangin sa ating Panginoon. Ay purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Habang tayo nagpupuri, nagsasamba, hindi mo makita ang anghel ng Panginoon dyan sa paligid lang, nagbabantay sa iyo. Kung ikaw ay nagpupuri sa Kanya, kung ikaw ay nagkikwento, kung ikaw ay nagchismis, kung ikaw ay patulog-tulog, natin ng anghel ng Panginoon para kung ikaw ay walang tigil sa pagpupuri sa Panginoon, madali kang hallelujah sa kululuhan ng ating Panginoon. Dahil, God is there to hallelujah, to watch us. God is there to help us. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. In Matthew chapter 22 verse 30, he said, For in the resurrection, there neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. Napakaraming anghel ng Panginoon, kaya hindi sila mag-aasawa. Kaya nga sa pagkabuhay na maguli, wala ka ng asawa hanapin pa. Hello? Pasabi niya, wala akong asawa, kaya mag-asawa ka para doon sa langit, eh, asawa ko. Doon sa langit, hindi mo na sa asawa. Tayo lahat ay mga kauturan ng Panginoon, mga hallelujah, tagapaglikod ng Panginoon, mga kapatid ng Panginoon. Wala tayo kapatid sa Panginoon, kapag tayo nagpupuri nila, we are just like an angel na sila po ay nagpupuri sa Kanya. Hallelujah! Day and night, walang
tigil na pag-uul sa ating Panginoon dahil God, hallelujah, inhabits the praises of His people. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Nangangahulugan, kung ikaw ay walang asawa, sa langit ay wala ng asawa eh. Di ba? Dito lang yan sa lupa, minitulutan ng payo to reproduce. Dahil utos ng payo, go and multiply and replenish the earth. Yan po sa banal na kasulatan. Sabi po sa Genesis chapter 1, verse 28. Praise God. At sa 29, sabi ng Panginoon, the herbs and the fruits is your meat. Ang provision ng ating Panginoon, nandyan po, na ang pagkain ng tao ay herbs at fruits. And the animals is ang pagkain ng herbs rin. Nung nagkasala na ang tao, doon na po pumasok po ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain. Nung sa pasimulaan na ang tao ay binigyan ng Panginoon ng provision, binigyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Praise God. At gusto po ng ating Panginoon na magiging maayos ang ating buhay, maging healthy ang ating buhay, maging malusog ang ating buhay. So, na-design po ang tao pala na ang pagkain natin ng herbs at fruits. Na after that na nagkasala ang tao, pinitulugan ng Panginoon kasi nagkasala na sila. Ngayon, at kapag kumain ka ba ng pinagbabawal ng pagkain ay hindi ka ba maligtas? Ang kaligtasan natin ay spiritually and physically. Sa physical natin, pinahintulutan ng Panginoon mga pagkain na yun. But spiritual, kapag tinanggap mo ng Panginoon, maligtas ka. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, may pundasyon na may pundag ng tao, mawala ng sunog, manulit ang kanyang kalulot maligtas. Ngunit, ang hangad po ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay maging maayos ang ating buhay, maging healthy ang ating buhay, maging malusog ang ating buhay. Dahil sabi sa 3 John verse 2, "Verily beloved, I wish above all things that thou mayest prosper as thy soul prospereth." Kaya sa resurrection, may ano kakainin mo doon? Walang pinapakain. Magpapakain ba ang Panginoon ng pagkain ng hayop ba? O anong pagkain na masarap? Ang pagkain natin doon ay pupas na. Amen. Laban natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tinawag ka na, the tree of life is built kind of fruits every month. 12 kinds of fruit every month. Ibig sabihin, 15 prutas. Ang 12 prutas. Buwan-buwan. Sipin mo, 12 kinds of fruits. 12 uring prutas. Araw ay buwan-buwan. Amen. So, marami po ang tao sakitin. Bakit sakitin po ang tao? Dahil sa ating pong lifestyle. Ang angel ay kumakain din. Right? Pero sa langit po, ang ating pagkain ay yan po ang sa tree of life. Ngayon po, sa pagkabuhay ng magulit, hindi na kailangan ng asawa. Kung dito sa mundo may asawa ka, may iba na sisilos na sa kanyang asawa, kaya na kailangan, kung mayroon ka pagmamahal sa Diyos, magtitiwala ka sa Diyos. And then po rin natin ang ating Panginoon. Ang pagtitiwala mo sa Diyos ay hindi mo papalit dahil sa iyong asawa, dahil hindi magsimba, hindi ka rin magsimba. Kung hindi magsimba ngayong mga anak, hindi ka rin magsimba dahil ayaw sila. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay kanya-kanya po tayo natin sa Panginoon. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 12. So, and sabi po sa Psalms 91 verse 11. For He shall give His angel charge over thee to keep thee in all thy ways. At ipapadala ng Diyos ang anghel niya upang iingatan po tayo sa ating mga lakad. Gagay po ang dalawang bata na ito tumawid sa tulay, iingatan ng anghel ng Panginoon. Bakit iniingatan sila ng Panginoon?
dahil nanatili sila sa presensya ng Panginoon. Kaya sa verse 1 sabi ng, He that dwelleth in the secret of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Ang sikrito po na ang anghel ng Panginoon ay gabayan tayo, kinakailangan po tayo manatili po sa presensya ng Panginoon, shall abide in the shadow of the Almighty, sa lilim po ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag tayong hiwalay sa Panginoon, huwag tayong lalayo sa Panginoon, huwag tayong magmintis sa pagpanalangin sa Panginoon. Naging habit po natin mag-pray sa umaga, mag-pray sa gabi, at pray sa lahat ng mga bagay, dahil kung ano bang ginagawa mo, do it for the glory of God. Amen. Pray natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. So, ang buhay natin ay gift ng ating Panginoon. Pinalangin natin last Sunday ngayon po, ang anghel ng Panginoon ay ipinapadala niya sa akin upang nagpapatuloy po tayo sa Panginoon. Yes. Nakakalungkot lang, anak, marami pong namamatay. Bakit namamatay? Dahil ang kamatayan ay nakatakda sa tao. Nakatakda sa tao. It is appointed unto man once to die after this judgment. Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda niya sa tao mamatay pagkatapos ng paghukom. Ngunit, ang pangako ng Panginoon sa atin, now, tayo po ay magkaroon ng buhay. He is the resurrection and the life. Sabi niya sa John chapter 11 verse 25-26. He that believeth in me shall never be die till he live for this. He is the resurrection of life. Ang siya naniniwala sa kanya, hindi mamatay. Maniniwala ka ba? Ang ibig sabihin, ano po, ang pinakahuling kaaway ng Panginoon is death. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 26, the last enemy shall be destroyed is death. Yun. Marami pong namamatay. Nung nag-conference kami sa Tagaytay, announce nga, ngayon, marami namatay ng mga pastor, namatay na ay Nuibi. Bakit namatay ay Nuibi? Ibig sabihin, ang kamatayan dumating, kaya pakandaan mo, kamatayan mo, nakaharap ka sa Panginoon. Saan ang handaan mo, ang kapanganakan o kamatayan mo. Pero sabi ng Panginoon, ano ginagawa mo? Lahat ay gagawin mo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Do it for the glory of God. In 1 Corinthians 10 verse 31, Colossians 3 verse 17. Kaya gusto mo ng Panginoon, anong ginawa mo? Maluwalhati ating Panginoon. Ano bang ginagawa mo sa iyong pagdiriwang, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paglakad, at ginagawa mo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang kamatayan ay hindi po makapag-iwalay po sa atin sa Panginoon. Baguhin natin ang Panginoon. Kung namatay mo sila, mayroon pa kabuhay na maguli. Ngunit, ang paniniwalaan mo na may pagkabuhay na hindi may walay ang tao sa Panginoon. Dahil sa Romans chapter 8, verse 37, no one can separate us from the love of Christ. Ngayon po, sabi ng Panginoon sa John chapter 8, verse 51, He that keepeth my sin shall never see death. Ang naniniling sa kanyang mga salita, hindi mo ang ipapamatayan. Ang tinutukoy ng kamatayan ay hindi ka makaparusahan ng Panginoon for there's no condemnation in Christ Jesus. Romans chapter 8, wala ka ng kahatulan sa Panginoon. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, wala ng kahatulan. Kung ano? If we will walk in the Spirit, not in the flesh. Salamat sa Panginoon at pinaalala ng Panginoon na ang kalaban ng Espiritu ay ang ating laman. For they are contrary one another. So huwag natin sundin ang ating nais at ating laman. Ito ang angel, mga angel na sila po ay nagkasala sa ating Panginoon dahil sinunod nila ang kanyang sarili. Ang angel po mayroong choice rin. Ang tao mayroong choice rin. Binigyan tayo ng choices. Binigyan tayo ng pagpapasya. So ang mga anghel na sila po ay nagpapasya na sumunod kay Lucifer, na si Lucifer gusto ni Lucifer na aangat higit pa sa Panginoon. Dahil sa Isaiah chapter 14 verse 12,
Thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. You're weak in the nation. You said to your heart, I want the most high one. I exalt my throne above the star of God. Gusto niya itaas sa kanyang sarili sa bituin ng Panginoon. Higit pa sa Panginoon, kaya binagsak siya ng Panginoon. So, the worst sin, number 1, ay ang kayabangan. Sabi sa Proverbs chapter 16, verse 18, pride goeth before destruction and the Holy Spirit before fall. So, pinaka-worst sin kapag tayo natili sa ating pagmamalaki, yan po maghiwalay po sa atin sa Panginoon. Kaya no one should boast yourself. Yan sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29, no flesh should glory upon His presence. Walang laman na magluluhalati sa Kanya. Ang luwalhati natin ang ating Panginoon. Huwag mo ngayon sarili. No, huwag sabihin mo, praise to me. O praise, bakit sa iyo binuhatan siya yung mga gawa? Purihin mo ang ating Panginoon. Amen. Purihin na ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa halabiyahe ng Panginoon. Salamat sa kalakasan ng Panginoon. Salamat sa galingan. Dahil nag-pray tayo, sabi mo, pinagaling ka ng Panginoon. Oh, pinagaling ka ng Diyos, pinagaling ka ng Diyos. Amen. Uminom ka ng lumot, sabi mo, hindi ka pinagaling ako, pinagaling ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay the source of everything. Ginamit niya lang ang lumot, ginamit niya lang ang tao, ginamit niya ang mga bagay. Dahil po, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, kaya dapat mo luwalatiin ang ating Panginoon, huwag mo luwalatiin ang tao at mga bagay. Kaya sa langit, kung sila nag-reveal sa Panginoon, mayroon what? In Revelation chapter 12, verse 7 to 8, there was a war in heaven. Mayroong digmaan sa langit. Ang Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought against his angel. Pati ang mga anghel niya ay lumaban sa mga anghel. Anghel na kaliwanagan, anghel na kadiliman. Na sila, ayon po sa Revelation chapter 12, verse 2, ito nalagay niya, 1/3 of the angel na kumampi po ay Lucifer. 1/3. Pero di ba, hindi mabilang na mga anghel. Binasa natin sa Revelation 5 verse 11. 1/3 noon ay nag-reveal din sa Panginoon. 1/3 nag-reveal din sila. Ibig sabihin maraming kumakalas sa ating Panginoon, but manatili pa rin. 1/3 lang. Marami pa rin, ibig sabihin sa 1/3. Oh. Ang daming, naiwan sa 1/3. 3/4. So, hindi ba? Ibig sabihin, hindi tayo mag-alala, marami pa rin kakampi natin. Kung maraming mga anghel na nag-rebelde, ay marami pa rin kakampi natin, naglaban-laban sila, ngunit higit na makapangyarihan ang Diyos, dahil ang Diyos may ari ng lahat ng mga bagay. Hallelujah! Kaya sabi namin, all power is given to me in heaven and earth. Praise God! At sabi ng Colossians chapter 2, verse 9, for in Him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, for we are complete in Him, all principalities and power. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Sa kay Kristo walang magtagpuan. Kay Jesus Christ, lahat na kapangyarihan, lahat ng mga kamunuan, lahat ng hinahanap, kay Jesus Christ mo matagpuan. Kung hindi mo tinanggap Jesus Christ, you are nothing. Wala po tayo. Kaya kailangan mo sa tanggapin Jesus Christ, sino ka man, ano ka mang uri na tao. Without Jesus Christ, we are nothing. Amen. Without God, He is God. John chapter 9, verse 22. Gusto ko ng ating Panginoon, ang labanan, kung naglalabanan sa lupa, mayroong labanan sa langit. Bago naglabanan sa lupa, mayroong naglalabanan sa langit. Pero, salamat sa Panginoon, kapag hindi tayo tumigil sa prayer, there is, hallelujah, an angel will fight us. Kaya nga sinabi sa Exodus chapter 14, verse 14, sabi niya, the Lord will fight for you. Amen. Ang Diyos ang magipaglaban sa inyo. Hold your peace, maging mapayapa ka lang. Huwag kang magulumanan. Hallelujah! Ang Panginoon ay tutulong mo sa atin ipaglaban kayo ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi, wala ng lugar ang mga anghel ng kadiliman sa langit. Sila binagsak na dito ko sa lupa. Kaya nga sa verse 12. Verse 11 and 12.
Ang sabi diyan, kung sundin mo lang, we have overcome the devil by the blood of the Lamb. So, alam niyo po, the most powerful weapon is the blood of the Lamb. Ang dugo ng Panginoon Jesus. Nung naginit na si Mrs. sabi niya, niyayakap siya ng anghel ng kadiliman. Sabi niya, sa nakilaki, sabi niya, ikaw ang asawa ko. Nung naginit na, kaya hindi ko lang usap ko ang kadiliman na yun. Ang sabi niya, by the blood of Jesus Christ, matunaw ka! By the blood of Jesus Christ, matunaw ka! Ang sabi niya, unti-unti doon ang tunaw, nalulusaw ang kadiliman. Kapag sabihin mo ang dugo ng Panginoon Jesus, hallelujah, it's a powerful word of God, amen, hallelujah. The blood of Jesus Christ cleans us. Amen. So, wala nang puwang ang mga satanas doon sa langit. Kaya nga, ang sabi ng Revelation chapter 12, verse 12, ang sabi diyan, rejoice yung natin. Magalak na kayong langit dahil wala na puwang doon ang mga rebelde. Pinapagsak na ng Panginoon. But sabi niya, but woe to the earth and the sea, where the devil is great wrath upon you, for he has a short time. So, ang puot niya ay ibuhos niya dito sa mga nilalang sa lupa. Sa lupa, sa dagat. So, ang mga tao na walang panalangin sa Diyos, buhusan sila ng galit. Kaya araw-araw maraming namatay. Hello? Every day, maraming namatay dahil siguro, tumigil sila sa panalangin sa Panginoon. Now, gusto na mamahinga. Alam mo kasi, binigyan mo mga ng choice mo eh. Kung gusto mo na eh, pagkalog na pa yung pahinga ka. Kaya, gusto ko ng Panginoon mabuhay ka. Mabuhay ka, ituloy natin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mayroong anghel ang tutulong po sa atin kapag huwag kang maghihinawa sa pagsamba, sa panalangin, sa ating Panginoon. Amen! Amen! And, 2 Peter chapter 2 verse 4, sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 4, for if God fear not the angel that sin. Kung ang Diyos ay hindi pinapaliban niya na nagkakasala mga anghel, sila ay hindi pinatawad ng Panginoon, hindi niya pinapaliban, kundi sila ay pinarusahan kaagad. But cast them down to hell and deliver them into the chain of darkness to reserve unto judgment. Ang tanong dyan, kung ang mga anghel na nagkasala ay ibinulid ng Panginoon, ibinulid ng Panginoon sa hell, bakit may mga anghel na kadeliver dito ng gugulo pa rin? Ibig sabihin, marami mga anghel na nagkasala, may mga anghel na nagkasala na matinding kasalanan nila, sila na ay kinadinahan doon sa hell, sa darkness, sa butong spit. Silang matinding kasalanan nila. Ano ang pinakamatinding kasalanan ko na anghel? Yung ang nakikipag-talik po sa tao. Tinalakay natin yung nakaraan yun. Nakikipag-talik sa tao. Sabi po sa Jude chapter 1 verse 9, sila ay iniwanan na kaya ating pag-ugnayan sa tao. Ngayon po gusto ko na may mga anghel na hindi pa sila pinarusahan ng Panginoon. Bakit hindi sila pinarusahan ng Panginoon? Ano layunin po ng Panginoon? For what purpose? Para subukin po ang mga nilalang dito po sa lupa kung saan sila maglilingkod. Subukin po ang mga nilalang kung saan ka maglilingkod. Inupurin natin ang ating Panginoon. Amen! Ano din po ang mga pagsubok nito ay nagpapasakdal po sa atin. Nagpapasakdal po. Sa mabasa niya, sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 11, ang sabi niya, kayong mga bata, magpasakop kayo sa mga matatanda. Magpakumbaba kayo. At kayo ay anak ng Panginoon.
ilagak ninyo ang inyong kabalisan kasi siya may pagbalasakit ng Panginoon sa atin. Maging mahinahon kayo, mapagpigil dahil ang dyablo, umaaral, umuungal, matungal, maghanap ng kanyang masisila. Kaya na kayo magpakatago ka matibay. Dahil sabi niya, na ang lahat ng mga kahirapan, the suffering that we have suffered all of brethren in the world, ang mga kahirapan natin na lahat ito, sa mundong ito, ay naranasan mo. But ang sabi ng nabalang kasulatan, but the God of grace gave us eternal life to Jesus Christ. Ang nagbigay sa atin ng eternal life, Jesus Christ. Amen? Amen. But ang sabi niya, sa verse 10 and 11, 1 Peter chapter 5, verse 10 and 11, after that you have suffered, pagkatapos naranasan natin ang mga pagsubok nito, made you perfect. So ang ating mga pagsubok nito sa buhay natin, nagpapasakdal po sa atin. Not only to be perfect, to be established, maging matibay po tayo, to be strengthened, upang lumakas po tayo, at to settle, maayos. Ibig sabihin ng mga pagsubok nito, pinapahintulot ng Panginoon saan ka talaga maglingkod at God will settle it, God will establish it, God will use it, everything to establish, to settle, to strengthen you. Amen? Kaya nasa verse 11, but the God of grace will give us a dominion forever and ever. So, ang kapamalaan, ang kapangyarihan, ay nasa atin kung tayo magpatuloy lang. Huwag kang hinto. Hallelujah. Katabi mo, huwag tayong hinto, kapatid, manalangin. Huwag tayong hinto, maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong hinto, hallelujah, magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating mga pagsubok ay nagpapatatakbo sa atin, nagpamatibay po sa atin. Amen? Hallelujah. So, yung mga angel na nagkasala yan, yung mga angel na nagkasala, na matinding kasalanan nila na nakipagtalik doon sa mga tao. Kaya may mga higanti, may mga matindi na mga malalaking tao dahil kasi mga anghel yan, malalaking tao yan, mga higanti yan. Sila nakipagtalik sa tao, kaya nga sila, para hindi na dadagdagan pa ang ginawa ng kasalanan, ikinulong na sila ng Panginoon doon po sa Dutong Street, doon po sa Hill of Darkness and Chain. Kinadinahan sila. Kaya minsan, kung Diyos na mabait, Diyos na pag-ibig, bakit yung nadat ang gulong yan? Bakit dapat tinulong na rin sila? Alam niyo po, diyan makikita ang guwapo't maganda kung mayroong pangit. Di ba? Hello? Hindi ba? Diyan makikita ang mabuti kung may masama. Kaya pinapahintulot ng Panginoon may mga pangit para makita ng maganda ka. Di ba? Pinapahintulot ng Panginoon ay ang mga mabuti kung nakikita may pangit, may masama. Diyan po, ibig sabihin na sa atin po, pinakita ng Panginoon, hallelujah, ang kabutihan ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Amen! Yan po. So gusto po ng Panginoon nawaan natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Dahil, hindi naman naging masama eh. Alam mo, naging masama lang dahil pinasama po ng anghel na kasamaan at ng mga tao. Dahil sabi ng Ecclesiastes 1 verse 12, He made all things beautiful. Ginawa ng Panginoon ang lahat ay maganda. Amen? He made all things beautiful. Ginawa niya maganda ang lahat. Eh bakit nagiging pangit? Dahil ginawa ng tao ang kapangitan. Praise God. Kaya gusto po ng Panginoon na maunawaan natin. Kaya nga, mula sa Genesis, kaya sabi ng Panginoon, nung nila niya, it was good, mabuti. Di ba? O, mabasa na sa Genesis, nasabi niya, nung pagkatapos nila, lahat ay mabuti. O, sabi niya, it was good. So verse 31, and so everything that He had made, behold, it was very good. Genesis 1 verse 31, very good. Mabuti. Di ba kapag mabata? Pag gumawa ka ng magandang assignment ko sa teacher. Hallelujah. Pangyan mo yung katabi mo sa akin, very good ka talaga.
Dahil sa tulong ng Panginoon, pirigod ka! Amen! Palamahan ang ating Panginoon! Amen! Nagiging masama dahil buwapanig ka sa kasama. Diba? Pirigod! Mahal mo, Panginoon, pirigod eh! Kaya hindi ka naging bagad-bagad, naging bad boy ka. Bad girl. Kasi kinabad niya eh. Wala na sa hindi naman sinabi na Panginoon bad yan eh. Ginawa niya mga good. Di ba? Kaya ang angel, hindi naman nila ng Panginoon na sila ay ginawang masama. Binigyan sila ng pagkapasya. Ngayon po, sa ating buhay, praise God, ginawa tayo ng Panginoon good, pawang mabuti lahat. Amen. Parang hallelujah, mabuting lahat sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. God, hallelujah, praise God. Hallelujah, parang ginawa niya ay mabuti sa ating, praise God. So, ito po ang in Revelation chapter 9, verse 12, 13, and 14. Revelation chapter 9, verse 12, 13, and 14. But woe in the past, and behold, there come two woe, more after. Sa kahabag-habag, mayroong darating na kahabag-habag pa. May kahabag-habag pa na darating, mayroong pa matiting kahabag-habag. Bakit? Ano sabi nito? For the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns and the golden altar which is before God. So, pagtunog ng pakakat na pinatulog ng angel ng Panginoon sa golden altar, ang sabi niya, saying the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Yung may anghel na mayroong makapangyari ng mga anghel, pinakawalan ang apat na anghel doon sa river of Euphrates. Bakit? Ibig sabihin, pakawalan na. Napansin niyo po na balita na ang river Euphrates ay natuyo? Samantalang ay lawak yan. Lawa pong ilog yun. Malalim yun. Pero ayon sa balita, ang river Euphrates ay natuyo na. Bakit? Dahil dyan ang digmaan po ng kasamaan. Ibig sabihin, doon ang the battle of Armageddon, doon po dadaan ang anghel, ang lahat ng mga anghel upang lalaban doon sa Israel. Kaya napapansin mo ang mga grupo na sa mga grupo ay magpapadala ka ng mga na sa ayaw mo sa gusto dahil mga basa magpapadala. Yan po. So, ating pag-pray ang bansang Israel, dahil sabi sa Psalm 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. For they that pray for them shall prosper that land. Ipanalangin niyo ang bansang Israel, ang Jerusalem, dahil ang nanalangin sa kanila ay iligtas ng Panginoon, pagiginawain ng Panginoon. Amen and amen. Kaya nga, ang sabi sa pakawalan, ang apat anghel na ikinulong. Sa verse 15, the four angel were loose. Pakawalan itong mga apat anghel, which were prepared for an hour. Ipaghanda sa mga oras na yun, and the day and the month, ang araw at ang buwan, and the year, mga taon, for to slay the third part of men. Isipin mo, papatayin ang third part of men. Ibig sabihin, kung one-third ng mga angel na nag-rebelde, ibig sabihin, one-third rin sa lupa ay mamatay. Third part. Ibig sabihin, marami pong mamatay. Para hindi tayo mamatay, mag-pray sa Panginoon na hindi tayo ay pipin sa akin ng kamatayan. Kapalaran ng Panginoon. Buhay na rin. One-third. Ilan ang population ng buong mundo? Population ng buong mundo, almost more than 9 billion. O, i-divide mo sa, sa 3. Billion po ang mga matay.
i-divide mo sa 29 billion. Ilan? 3 billion? Oh, 3 billion. I-divide mo sa 3 billion. Oh. Huwag kang sitting pretty na baliwala ka lang. Ang sayang nito, God will send His angel to protect us. If you are praying always to God, and you pray na praying. Hallelujah. Sabi ko sa tabi mo, kapatid, nakita mo na langin ang prayer warrior, huwag kang mag-absent. Mag-pray lagi sa Panginoon. Upang iligtas tayo sa kamatayan, di ba? Amen? Balakpan natin ng Panginoon. Amen? Iligtas tayo ng Panginoon sa kamatayan! Kaya kung binalitan mo sa happiness namin, alam niyo po, ang namatay ng mga pastor, 39 na. Dahil sa stroke, dahil sa karamdaman. Kaya wala exception kahit pastor ka. Kapag tinatamad ka ng manalangin, patay kang bata ka. Kaya huwag tayong patamad-tamad manalangin. You need to pray. Hallelujah. Pray, hallelujah, until something will happen. Huwag ka maghinawa sa panalangin sa Panginoon. Dahil ang ating panalangin, yan ang insinso, pumapailang lang sa mabago sa Panginoon. Your prayer, the saints is a sweet savor unto the Lord. Parating sa altar ng Panginoon, i-remember natin ang ating Panginoon. Ito ang pahuli. Sa 1 Peter chapter 1 verse 12, pansinin nyo ang sabi dito. At to whom it was revealed that not only themselves na sa kanila inahayag hindi lang sa ating sarili, but unto us they did minister the things. Kahit sa atin na sila nagministeryo sa mga pamagitan nito, which are now reported unto you by them. Na ipina-report sa atin, sa kanila, that you have preached the gospel unto you. Ipinangaral ang ebanghelyo sa atin. Ano? Which the Holy Ghost sent down from heaven. Na ang Espiritu Santo ipinadala ng Diyos mula sa langit. Pansinin mo sabi diyan, which things the angel desired to look into. So ang mga anghel na may kapangyarihan, nagnanasa pa nga sa natanggap natin ng Espiritu Santo. Ibig Espiritu Santo is a different from the angel, the power of the angel. Ibig sabihin, kung may anghel, may kapangyarihan, ngunit kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, higit ka pa sa mga anghel. Dahil yun ang inanasa ng anghel na maranasan nila, na matanggap nila, na magbamasdan nila. Kaya napakanasain mo na mapuspus tayo ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Hindi ko kayo talaga. And everybody stand. Hallelujah. Every service, you will say to the Lord and pray to the Lord, fill me always with the Holy Ghost and fire. Puspusin mo ako palagi ng Espiritu Santo apoy. Kung paano nagnanasa ang anghel ng ating Panginoon, baka nasain mo rin. Hallelujah. Baka mitingin mo rin. Dahil sinabi sa Luke chapter 11. Hallelujah. Verse 13. If we know how to give good gifts to your children, how much more our Heavenly Father will give the Holy Ghost to them that ask Him. Ibig sabihin, the Holy Ghost is given to us. The Holy Ghost is already given to us. It is already given. Pinatalakay natin ang nakarangin mo. Ngunit, kinakailangan pakanasain mo. Sabi mo, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo upang maranasan ko ang kasiyahan, kaligayahan, upang hindi ako mahiwalay sa iyo, Panginoon. Pagkatibahin mo aking pananampalataya, hindi ako mahiwalay sa iyo, Panginoon. Hindi ako lalakad sa aking sarili, hindi ako lalakad sa aking laman, kundi lalakad ako sa iyong tuturin po, Panginoon. I want you, Lord. I love you, Lord. I need your Holy Ghost and fire. I need you, Lord. Amen. And everybody say hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Let us kneel down to the Lord. Lumapit tayo sa paan ng Panginoon, sa altar ng Panginoon. Sabihin natin sa Lord, I need your Holy Ghost. Kung ang anghel ay naghahanap ng Espiritu Santo, do you want the Holy Spirit? The angel want the Holy Spirit also po. Hallelujah. We need to pray to the Lord. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Ang mga bata na langit, ang mga tatay na langit, ang mga nanay na langit, ng Espiritu Santo po, Panginoon. Kung anghel ay nagdanasa na mapuspos ng Espiritu Santo,
puspos ng iyong Espiritu Santo, na iyong Espiritu Santo ay a great opportunity to be a part of your kingdom. Hallelujah, to be a part of your kingdom. For we are no more strangers. We are no more foreigners. But we are fellow citizens in heaven. Yasakala malaya sakiya yasakala. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hindi namin sinasamba ang mga anghel dahil sila nga nagnanasa mapuspos ng Espiritu Santo. Ikaw ang aming sambahin po, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin, Panginoon. Luwalatiin, Panginoon. Hallelujah, puspusin mo ang bawat isa ng Espiritu Santo. Open thy mouth and God will fill you with the Holy Ghost. And look in Psalms 81 verse 10, hallelujah, 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 hallelujah. In Luke chapter 11 verse 13, if you ask the gift, hallelujah, if you ask the Holy Ghost, God will give you the Holy Ghost to them that ask Him, to them that desire the Holy Ghost. Ayasakala, ayasakiya, ayasanda, Lord, hallelujah. Dahil Diyos mapagpalang Ama, puspusin mo, Panginoon, sila. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo po, Panginoon. Hallelujah! Fill with the Holy Ghost! Fill with the Holy Ghost! Fill with the Holy Ghost and fire! Fill with the Holy Ghost and fire! Ito yung President mo, fill with the Holy Ghost and fire po, Panginoon. Hallelujah! Fill with the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord. Hallelujah! Sa Brother, Panginoon, Lord. Fill with the Holy Ghost and fire, among. Huwag kang magalinlangan. Huwag kang mag-atubili sa ating Panginoon. Hallelujah. Pakanasain mo. Hallelujah. Ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Pakanasain mo ang Espiritu Santo ng Panginoon. Amen. And amen. Hallelujah. God, hallelujah, to provide you. God is there to fill you with the Holy Ghost. God is there to fill you with the Holy Ghost. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Let us pray to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We'll do something. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Praise God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon.